Magandang umaga po sa inyo, Mga kapatid. at Good morning at marami pong salamat una na pagsuod at pakinig. Ngayon po muli ay meron po tayong pag-uusapan at sana po mai-deliver ko po ng maayos at may paliwanag ko po. Ating pipilitin na may paliwanag ng maayos po ito. Ang topic po natin ngayon ay ang madalas pong hindi matanggap ng iba na ang Prophetic Kingdom Program for Israel ay interrupted po. Yan po ay pansamantalang itinigil. Kung ating umpisahan po muna natin, no? Saan po ba talaga na isinugo ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang earthly ministry? Kasi nung nagkatawan tao po siya, meron po siyang ministry. Yun po yung tinatawag na earthly ministry. basa po Natin, no, sa Mateo 15, chapter 15, verse 22 hanggang 28. Umpisahan na po natin sa Tagalog para maganda-ganda po at maintindihan po ng mas nakakarami. Ang sabi diyan, at narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang iyon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapwat siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad. At siya'y pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya, sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulian. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So, mababasa po natin yan sa King James Version. Ang sinabi niya na, but he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. So, meron pong exclusivity. Siya po ay isinugo sa bayan ng Israel, sa mga nawawalang tupa. Kasi sinabi niya, hindi ako isinugo, pero kasi may but. So, nangangahulugan na doon lang po siya isinugo sa kanyang mismong sinabi, no? Sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero itutuloy natin ang basa. Ano bang sabi po rito? Datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. So, meron pong pagbubunyag dito ang ating Panginoong si Kristo, no? Sa kanya pa lang po, meron na pong right division. Meron na po siyang division sa mga Gentiles at sa mga Israelites o sa mga Hudyo. Ang tawag niya po sa mga Hudyo ay tupa o sheep. At dito po sa Gentiles, na meron naman pong malaking pananampalataya, pero tinawag niya rin pong aso. Dahil nga po, sa panahon na yon, siya ay nangangaral para lamang sa mga Hudyo, na ang kanyang pinapangaral ay Ebanghelyo ng Kaharian. Yan po ay prophetic. Dahil po yan sa pangakong darating na kaharian na i-restore ng ating Panginoon sa Kristo sa Jerusalem. Yan po yun. So, pero sumagot po ulit ang babae. Datapwat sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang mga asuman ay nagsisikain ng mga mumo na nangalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Na magkagoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras. So ang mga Gentiles ng araw pala, abang-abang lang sa mga biyaya o sa mga blessing na kanilang matatanggap sa ating Panginoon. Yan po ang malinaw doon, no? So, ang earthly ministry po ng ating Panginoon Jesucristo ay para lang po sa lost sheep of the house of Israel.
Paano naman po yung 12 apostol? Ano naman po, saan po ba sila sinugo? Sinugo na po ba sila sa mga hintil? Kung mababasa naman po natin sa Mateo chapter 10, verse 5 to 6, ito naman po ang mababasa. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, malinaw din po na ang mga 12 apostol ay isinugo rin po sa lost sheep of the house of Israel, sa mga nawawalan po pa sa bayan ng Israel. So, kaya pinapaiwasan pa nga po ang mga daan papuntang hintil at ang mga syudad ng mga Samaritano ay wag daw pumasok. So, yun po. Ang 12 ito sinugo ni Jesus, basahin po natin sa Tagalog, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkus magsiparon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ng Israel. So, yun po ang malinaw na ating binasa na ang Panginoong Kristo at ang 12 apostol ay isinugo sa mga nawawalan po pa sa bahay ni Israel. So, wala pa po diyang body of Christ, wala pa po diyang mga hintil na kasali. Ngayon, punta naman po tayo dahil ang ating topic ay ang naudlot o ang na-interrupt, pansamantalang itinigil ang pangangaral na ito ng kaharian, ang ebanghelyo ng kaharian sa Israel. Simulan po natin sa parable of the fig tree. So, mababasa po natin, let us read sa Luke chapter 13, verse 6 up to 9. Sabi diyan, He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it, and if it bear fruit, well, and if not, then after that, thou shalt cut it down. So, basahin natin sa Tagalog, sa Lucas 13, versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya ang taligahagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, Narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip ng lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. So, yung parable na yan, sumisimbolo yan, yung fig tree na yan, sa bayang Israel. So, 3 taon daw, pumunta siya. Siya po ay 3 taon na, nagpapabalik-balik, at wala siyang nakitang bunga doon sa puno ng igos or sa fig tree. So, sumisimbolo po yan sa pangangaral ng ating Panginoong Kristo. 3 taon din po siyang nangaral, at gusto niya na pong putulin. Pero sabi po ng mga nag-aalaga ng punong igos, ay bibigyan muna ng pataba at wag munang putulin sa taong iyon. Ayun po, no? Doon po tayo, tandaan po natin yon ng parable na yan. Kaya nung namatay po ang ating Panginoon si Kristo, kay pinako sa krus, ay patuloy pa rin ang pangangaral ng 12 apostol. Nagkaroon po ng hindi pagputol agad
sa kanila. Kahit na nireject na nila ang kanilang hari, pinatay, pinako sa krus, nagkaroon pa po ng pag-asa na sila ay makinig at manampalataya sa Mesiyas. So, nung siya po ay bago makyat ng langit, mababasa natin sa Mateo 28, chapter 28, verse 19 hanggang 20. Inutusan niya ang kanyang 12 apostol. Bali 11 na lang muna kasi wala na si Judas Iscariote. So sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Yan po ang original na plano ng Diyos, na ang mga 12 apostol o sila Pedro ay mangaral sa buong mundo. Ituro ang lahat ng mga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, pero magsisimula sila sa bayan ng Jerusalem. So mababasa nga natin dito sa Book of Luke, chapter 24, verse 47. "And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem." So yan, sa Luke chapter 24, verse 47. So yun po, 24:47. Magsisimula muna silang mangaral, ang mga apostol, sa bayan ng Jerusalem. Kaya nga, ang pangangaral ni Pedro sa mababasa na natin sa Book of Acts, ipinapangaral na niya po ang ating Panginoong Jesucristo na kanilang ipinako sa krus at pinatay doon sa Acts chapter 2 sa araw ng Pentecost. Kaya lang, ang pangangaral nila sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi mabuting balita kasi kamatayan po yun. Murder po ang ating Panginoon sa mga Hudyo. Kaya ang pangangaral po ni Pedro sa kanila ay hindi mabuting balita. Kung baka sinisisi pa po sila na pinatay nyo ang Mesiyas, ang ating Panginoon, na ngayon ay ginawang Panginoon at Kristo ng ating Diyos. Yan ang sabi ni Apostol Pedro, no? Kaya nga mababasa natin dito sa mga gawa sa Acts 2, chapter 2, Acts, sa verse 36 up to 41. Sabi diyan, "Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made the same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ." Now, when they heard this, they were pricked in their heart. Saktan sila, saktan ang puso nila. And said unto Peter and to the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?" Ano gagawin namin? Mga kapatid, sabi nila doon sa mga apostol kila Pedro, ano? Sabi ng mga Hudyo. Then Peter said unto them, "Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." So mapapansin natin dito, no, yung repent and be baptized, baptized in water yan, no, ay yan ang makakapag-remit o makakapag-alis ng kanilang kasalanan. So tandaan natin, yan ang gospel of the kingdom. Yan po ang ebanghelyo ng ating apostol na si Pedro, ang mga apostol, no, na sinabi sa kanila ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, sabi sa Tagalog, basahin din natin, "Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel." Israel po ang kausap, wala pong Gentile dyan, wala pong body of Christ. "Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus, na inyong ipinako sa krus, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo
sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak, sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa Kanya na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong laing ito. Yung ang nagsitanggap ng Kanyang salita ay nangabautismohan at nangapagdagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. So, mababasa po natin yan, no? That then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Correct. Dinagdag po sa kanila, ibig sabihin, meron na pong existing na church. Doon pa lang po sa pangangaral ng ating Panginoong Kristo nung siya'y nasa katawang tao, eh may existing church na po siya na iniwan. Yes. Yeah, the little flock, sabi nga ni Pastor Ray. At yan naumpisahan na po ng ating Panginoon sa Kristo. Tinuloy-tuloy lang po ng mga apostol. Kaya idinagdag po sa kanila yon. Hindi po yan panibagong church. Yes. Huwag po nating isipin na itong Acts 2 ay panibagong church po ito na nagbuo si Pedro. Hindi po. Hindi rin po yung sa iyo, Pedro, ay itatayo kong aking iglesia. Hindi po. At anong hindi yan sa mga nagpo-profess ngayon na sila yung sinubukan naman? Ayan. Hindi po sila yon. At hindi po tayo yan. So wala pa pong bad press dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Yan po ay puro mga Hudyo. Yan po ay Pentecost, yan po ay piyesta ng mga Hudyo. Bawal po makihalubilo sila at ang mga Gentiles magkasama-sama at makihalubilo kung hindi rin po proselyte. Kaya po mababasa nga natin dito, no, sa sabi niya sa Acts, mababasa natin ang mga kausap ni Apostol Pedro dito ay mapapatunayan natin na ang kausap niya rito ay puro mga taga-Israel o ang mga Hudyo. Sabi niya sa Acts chapter 2 verse 22, Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. So, ye men of Israel ang kausap niya dyan. Ganon din po sa Acts chapter 2 verse 36, ang kausap niya din dyan house of Israel. Basahin po natin. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. So, ang kausap niya rin po dito ay house of Israel. Correct. So, marami pong nanggaling sa mga iba't ibang bansa nung panahon na yon. Dahil fiesta po, Pentecost, marami pong nanggaling ng mga Hudyo na mga nangangalat. At yung mga Hudyong yon ay umattend o pumunta sa kanilang pista o yung Feast of Pentecost na yun po pagdiriwang ng mga Hudyo. So mababasa po natin, no, bakit maraming naguguluhan. Kasi merong mga nakarinig, sabi. Basahin natin sa Acts chapter 2 verse 8 up to 11. And how hear we every man in our tongue, wherein we were born, Parthians and Medes and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia, in Pontus, in Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene, and in strangers of Rome. Ito po, wag po natin kaligtaan itong susunod na mga salita. Jews and proselytes. Yun po, malinaw naman po sinabi dyan, Jews and proselytes. So, ang proselytes po ay nag-convert sa Jewish religion. Sila po ay considered na rin mga Hudyo. Mga Gentiles po yan, nagpa-convert sa Jewish religion, considered na rin po silang mga Hudyo. Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Yun po ang dapat natin diyang manunawaan.
Yan po. Kaya, ang kanilang pangangaral ay nagpatuloy hanggang sa marami pong nanib ng mga Hudyo at proselytes. Hanggang sumapit po yung araw na nangaral na po si Esteban o si Stephen sa Acts chapter 7. So, mahaba po yun kasi buong Acts chapter 7 ay tungkol kay Esteban. Nangangaral siya, marami po siyang sinabi. So, itong kinuha ko lang po na parte ng Acts chapter 7. Ay basahin po natin, no? Acts chapter 7, verse 51 hanggang 60. Ye stiff-necked, sabi, and uncircumcised in heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did. So do ye. Napagalitan niya po yung mga kausap niya, mga Hudyo. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them, which showed before of the coming of the Just One, of whom you have been now the betrayers and murderers, who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it. When they heard these things, they were cut to the heart. Saktan sila. Saktan na naman ang puso nila. And they gnashed on him with their teeth. Pero nagalit. Nasaktan sila, pero nagalit sila kay Esteban. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God, and said, Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord, and cast him out of the city, and stoned him. Binato siya hanggang sa mamatay. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. So meron din partisipasyon pala ang ating apostol na si Pablo, na ang pangalan pa lang niya dito ay Saul sa Acts 7. No? And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not his sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. So, yun po, no? Pinagbabato na si Stephen hanggang sa mamatay. Dahil nagalit po sa kanilang narinig ang mga Hudyo na matitigas ang ulo. Sabi sa kanila. So, basahin natin sa Tagalog para mas maganda, manawaan natin yung sinabi ng Esteban. Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Kayo laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatayang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Sinabihan pa pala ni Esteban na mga martyrs sila. Kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel, at hindi ninyo ginanap. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangagsasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapot siya'y palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos at nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang siya'y dinaluhong at siya'y kanilang tinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban at tumatawag sa Panginoon na nagsabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking spirito. At siya'y naniklohod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Yun na po. At namatay na po si Esteban. At dito na po natapos yung sinasabing pagbibigay. Doon po sa parable kanina natin na nabasa sa parable of the fig tree. Yan po ang pinaniniwala ang hudyat na kailangan na pong itigil muna pansamantala ang kanilang pangangaral sa Israel ng Gospel of the Kingdom.
Kasi nireject po eh. O konti lang po ang naniwala at papatayin pa po ang mga apostol, ang mga nangangaral sa kanila. Pinapatay nila. Kaya nga po, nangalat na ang mga Hudyo, ang mga miyembro ng Little Flock o ang remnant of Israel, naiwan lang po ang mga apostol. Dahil yan po ang bilin. Ngayon, pagtapos po nun, dumating na po ang panibagong ministeryo, ang mystery gospel or ang mystery program na itinalaga sa ating Apostol Pablo. Para po pansamantalang i-interrupt, i-on hold ang pangangaral ng mga apostol sa kaharian ng Diyos, sa ebanghelyo ng kaharian, at magpanibago po ng programa. Yan po hid in God po yan nakatago po sa Diyos yan. Yan po ang kanyang gagawin. Pagka alam niya na po kasing marireject po ng mga Hudyo ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang mga sinugo. So basahin natin sa Acts 9 ang mga pangyayari. No? Medyo mahaba-haba po to. No? Ang sabi niya, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So, mahanap pa si Apostol Pablo, no, si Saul nung una, nang pumunta siya sa mga punong saserdote o mga high priest, mga punong pari, at humihingi ng sulat para siya ay mangunguha ng mga babae at lalaki para ikulong. At sa balit sa kanyang paglalakad sa Damasco, napahinto siya at nakarinig ng isang tinig. Tuloy na po natin ang basa. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were open, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul. Tarsus. Ayun na po, inutusan na si Ananias upang i-anoint, puntahan si Apostol Pablo. Para siya na po ang maghahawak ng panibagong programa. The mystery program for all nations, Jews and Gentiles. Para po maligtas, ay may panibago na pong programa ang Panginoong Kristo habang ang pangangaral ng kaharian ng ebanghelyo ng kaharian ay interrupted po or pansamantalang itinigil. So, sabi nga po ni Apostol Pablo, kung mababasa natin, kinuwento niya po sa Ephesians chapter 3, simulan po natin sa verse 1 hanggang 12. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ,
which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that, ito po, importante po ito, itong verse 6 sa chapter 3 ng Ephesians. Pakinggan niyo pong mabuti mga kapatid, mga kaibigan. That the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. So by the gospel po, kayo ay magiging tagapagmana, fellow heirs, kasama ni Kristo sa isang katawan, and of the body, same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. So, importante po talaga ang ebanghelyo. Hindi po ebanghelyo ng kaharian ito. Kasi may bago na po tayong bago na po. At yun po ang gospel ni Pablo. The gospel of Christ, tinawag rin gospel of the grace of God, my gospel, and gospel of salvation. Ano po ba ang sinasabi pa ni Apostol Pablo rito sa Ephesians, no? Siya po ay ginawang ministro ng body of Christ, whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places, hanggang sa kalangitan, no? Sa mga lugar sa kalangitan, might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose, which is purpose in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. So, yun na po ang mystery, no? Si Apostol Pablo po ay nangangaral, preaching Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Yan po ang kanyang pinapangaral. Samantalang ito pong sila Apostol Pedro ay preaching Jesus Christ according to prophecy. Ang pangangaral po ni Apostol Pablo ay heavenly ministry. Dahil from heaven, ang ating Panginoong Kristo ay kinausap siya para sa ministeryong ito. Samantalang sa earthly ministry ng ating Panginoong Kristo, yan po ay earthly. Yan po ang darating na kaharian. Yung pong 1,000 taon, yan po yung pangako ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga tagasunod. So, yun po, no? Kaya nga, mababasa natin ngayon, no? Yung sa mga gawa, sa chapter 3, verse 20, 21, kung ano naman po ang kaibahan ng pangangaral nila Apostol Pedro. Kasi po, ang pangangaral ng ating Apostol Pablo ay according to the revelation of the mystery, the unsearchable riches of Jesus Christ na hindi po mababasa sa mga propeta. Pero ano po ang sabi sa Acts chapter 3, verse 20 and 21? And He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, meron pong kaibahan, no? Meron pong kaibahan ng pagtuturo kay Jesus Christ ni Apostol Pablo at Apostol Pedro. Dahil si Apostol Pedro po ay nangangaral according to the prophecy, sa mga sinilita ng mga propeta. Si Apostol Pablo naman ay preaching Jesus Christ sa mystery, sa hiwaga, na hindi po nabasa sa mga propeta. Yun po ang kaibahan mo. So, punta na po tayo sa sinasabing pagkabulag o pagkabaksak o
at pag-unti-unting nawala ang pangangaral sa Israel. Punta po tayo sa Romans chapter 11, verse 11 and 12. Pisahan po natin. Sa Romans chapter 11, 11, 12. Say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather to their fall, salvation is come unto the Gentiles. Sa pagbaksak po pala ng Israel, nung kanilang nireject ang kanilang hari at Mesiyas, ang salvation naman po ay nabaling sa mga Gentiles. Para, for to provoke them to jealousy. Now, if the fall of them to be the riches of the world, and the diminishing, yan po, diminishing, yun po yung word na unti-unti pong nawala ang pangangaral sa Israel. Diminishing of them, the riches of the Gentiles, how much more of their fullness? So, magbabalik ulit. Kasi, paano kung sila'y mabuo ulit? Fullness. Kaya, yun po ang isang papatunay sa sinabi ni Pablo na muling magbabalik ang pagliligtas sa Israel. Pangangaral muli sa Israel. So ito, dagdagan natin yung kanyang sinabi sa Romans chapter 11 din, sa 25-27. Sabi niya, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. May mystery na naman pong binanggit. Mystery din po pala itong sinasabi ni Apostol Pablo. Lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in, so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob, for this is my covenant unto them, when shall I take away their sin. Yun na nga po, meron pa ring mystery pala ang pagkakabulag ng Israel. So, mababasa po natin dyan na nabulag po ang Israel, pero sila'y babalikan ng ating Panginoon sa second coming. Pagtapos nitong dispensation of the grace of God, na binibigyan daan ang mga hintil, kasama na rin po ang mga nabulag, ang mga nag-reject ng mga Hudyo, na maligtas din po. Kaya po itong grace of God, salvation by grace, is offered freely to all nations. Libre pong binibigay po yan at ino-offer sa mga mananampalataya sa lahat ng bansa. Bilang pagtatapos po, gusto ko lang pong basahin ito, yung mga pinagsasabi po namin ay isang makontrobersyal na mga pagtutuwid o pagsasabi ng mga katotohanan. Controversial po ito. Marami pong nagagalit. Marami pong umaaway sa amin. Gusto lang namin naman na malaman nila ang nakita namin katotohanan. Hindi po kami sugo. Hindi po kami kilalang sugo ng Diyos o malalaking galing kaming malaking kongregasyon o malaking denomination galing. Kami po ay magkakasamang nanggaling sa iba't ibang denomination. At nagkakilala po kami, naiisa po ang amin, natuklasang hiwaga at natuklasang katotohanan sa Biblia. So ito po, basahin po natin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 2, verse 7 hanggang verse 10. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Yan po isa pong katunayan niya na yung pangangaral po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang earthly ministry at ang mga 12 apostol ay hindi po ito yung mystery. Kasi po, kung nalaman po ng princes of this world, ng mga
alagad ni Satanas, mga demonyo, maaring pinigilan po nila ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. Ayun po, malinaw naman po. Basahin natin sa Tagalog. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung karunungan ay tinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa kaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kasi po, ang mystery program na ito ay hindi alam ng sino man, dahil ito nga po ay mystery. Hid in God, na ang mga hintil at ang buong lahat ng bansa ay oopera ng kaligtasan. Na nung araw po kasi sa Gospel of the Kingdom, ay ang pagliligtas ay through Israel. Salvation is of the Jews, sa John 4:22. John chapter 4 verse 22. So yun nga po, no? But as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Hindi po pumasok sa puso ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tinga, na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, na nangasibig sa Kanya. Ano po ngayon ang sabi? But God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Yan lang po. Salamat po ng marami sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Grace to all of us. Marami pong salamat sa Panginoon.